Magandang araw mga kaibigan. Ito ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Sa halip na iwagaywide niya ang bandila ng Pilipinas o karangalan ng mga Pilipino sa Singapore among business leaders. Nako, ang nangyari, napahiya po tayo bilang isang nation. Paano? Ang isang rason po na nagpunta ang presidente sa Singapore para magsalita sa 10th Asia Summit organized by Milken Institute. Si PBBM po ang unang sitting president na na-invite na magsalita doon, which is an honor. Tapos ang purpose niya doon, para i-market ang Pilipinas as an investment destination. Kaya lang, ang nangyari, na nawalan ng gana ang mga business leaders sa ating Pangulo. So, paano? O ito, yung pakinggan nyo ang opening statement ng Pangulo nung magsalita na siya sa among business leaders. Allow me to apologize for being quite so late. Nako, yan ang ayaw ng mga corporate leaders, yung mag-designate ka ng meeting, tapos late. That's a no-no sa mga corporate leaders. You should be on time. Presidente ka, malate ka. Anong klaseng presidente? Ulitin ko Opening statement ng presidente sa napakalaking business gathering. Allow me to apologize for being quite so late. Hindi na nabanggit kung ilang minutes o oras kaya, but the fact na quite so late, ibig sabihin medyo mahaba-haba. Okay lang kung 3, 5 minutes, 10 minutes, okay ba? Kailang siguro baka more than 30 minutes ito For being quite so late, as we have just come from Manila and mix up with luggage and such. Hala? Nagkadipo-dipo ang kanyang luggage. So I did not think it would be appropriate for me to come in my shorts. So I thought I should wait for my suit. Hay, nako. Nang dahil lang pala sa wala siyang maisuot na suit o yung Amerikana. Ano sa tingin nyo? Anong nangyari sa luggage ng presidente? Saan sila sumakay? Dati-dati chartered plane di ba? O Palba o ano? Parang sumakay pa sa commercial airline. I don't know. Nagka-mix up ang luggage Anong ginagawa ng kaninong trabaho ito? PMS Presidential Management Staff o yung mga sa alalay niya. Pinabayaan nila ang Pangulo na wala sa kanya yung dapat niyang isuot. Talagang kapalpakan yan. And again, it speaks of the character of the president or his kind of leadership. Masyadong mabait ang presidente. Dahil sa masyadong mabait yan, maraming nagsasamantala. Dahil hindi siya marunong magalit. Nagkaroon na kami ng ganyan, yung mga mababait na commanders namin noon. Wala. Hindi masyadong inaano ng mga sundalo. Kaya lang, ang experience ko, yung mga commander na sanamagan, kung tawagin namin, yung talagang maldito, nako, nanginginig pa kami sa takot, binabantayan namin ang kilos namin, hindi magkamali. Kasi pag nagkamali kami talagang may papupuntahan ka talaga.
So dahil sa kabaitan ng Pangulo, yun, pinabayaan ang kanyang luggage, wala siyang maisuot, napaka-importanting business conference, na late siya. Oh. Kung ikaw yung CEO ng company doon, nasanay ka sa mga meetings, corporate world na pag alas 9, talagang time. Malala ko, merong kaming pinupuntahan simbahan. Kung ano yung nakalagay na oras, sample, 10:30 sa linggo, ang oras ng simba. Yung last 5 minutes, nakalagay na doon, na meron na yung sa harapan, yung countdown bago magsimula. So, last 5 minutes, may countdown na. Last 1 minute, 60, 59, 10, 9, 8. Pag 0, wala na. Start na ang worship service. Ganon ang dapat na timeliness. Ang Pangulo na late, ay wala. Mahina. Parang hindi siya Scout Ranger. Hindi siya Special Forces. Okay. So, punta na tayo doon. Nagsimula na siya. Minarket na naman niya ang Pilipinas as a very good destination for business. Ano yung binanggit niya? Yung strategic ang location natin. Which is correct. Napaka-strategic tayo. You can go anywhere. Yung line of line of passage, you can go anytime sa Pacific Ocean, you can go to the Indian Ocean, ganon, strategic. Kaya magandang paglagyan talaga ng business ang Philippines. Correct yun. Ano pa? Pinagmayabang niya yung RCEP, Regional Competition Enhancement Program, something like that, na ang RCEP, free trade. More than 30% of the global economy, member ng RCEP, member na tayo dyan, pwede silang mag-free trade. Halos walang tariff. Yun, tama rin yun. So, ang presidente po ang ating salesman. Para parang binebenta niya ang ating bayan, salesman. So may bumibili na ba? O meron na bang nag-i-invest? Yon ang malaking problema. More than 1 year na po ang Pangulo, 2022, 6 months, first year niya in office, ang dami niya ng biyahe. Ilang bansa yung nabisita niya. Tapos, 2023, ngayon, sige siyang bisita. Travel abroad. Habang naghihirap ang Pilipino, halos walang makain, biyahe ng biyahe. Kasi maganda naman yung hangarin niya, mag-attract ng foreign investments. Kailangan natin yun para mag-create ng trabaho. Next year, ilan ba yun? 2.4 billion, pambiyahe na naman niya. Salesman, maghikayat ng mga mamumuhunan. Ang tanong, meron na ba? Kung salesman, may nabenta na ba siya? Yan ang dapat sagutin ng Malacanang. Kung DTI pa ang pasagutin mo, meron na. Nasaan? Confidential. Hindi namin sasabihin nasaan yung mga investor. Saan sila nag-put up ng company o sa anong klaseng investment, manufacturing ba, service ba, o whatever. Wala. So ito po ang masakit na pangyayari sa atin. Although masipag ang Pangulo, biyahe ng biyahe para nga mag-attract ng investor, wala namang nangyayari. No? So, nasasayang lang yung pera ng taong bayan para sa akin. Tapos, isinabay pa itong pagpunta niya sa Singapore para lang manood ng F1 Formula Shell Grand Prix car race na kinahuhumalingan niya.
to me, uncalled for na yan habang naghihirap ang Pinoy. If he is a private citizen, tapos sarili niyang pera ang ginagastos, so be it. Kahit araw-araw siyang manood ng F1 Grand Prix. Presidente siya ng mga Pilipino na naghihirap dahil sa taas ng presyo ng bigas at ibang bilihin. Makuha pa niyang manood ng Grand Prix. Wala na yun. Manhid. So, sorry. Opinion ko lang ito. Sana naman makiramdam ang Pangulo sa hirap ng mga Pilipino na halos wala nang maibili ng pagkain. Asia, mabuti sa kanya. Ang laki ng kanyang Intel Confidential Funds, ang laki ng travel fund niya, and everything. So, sana hindi na maulit ito na mapahiya ang buong bansa dahil malate ang ating Pangulo sa isang napaka-importanting pagtitipon na magbebenta siya. Sino pang bibili sa ibebenta niya, na late naman siya.